Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabiyan launa 4 sa hapon. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matipong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Sa naman ka Sabado para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Ining inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kabiyanan, yara na kita sa unang Sabado sa bulan sa Ngunyo, June 7. Kadasig lang, no? Sang inadlaw. Ito sa kan, ulit kita enjoy sang summer. Subong tig-ululan na kita. Mga kabataan, sini nag-iisip na ni sila sang adlaw na lang tapos ng bakasyon nila. Balik klase na sila. Ang iban excited man. Siyempre, bago bag. Iban sila, bagong uniform. Ang iban excited mag-grade 1. Ang iban excited na mag-high school. Depende man sa bata. Paano ang approach niya sa iyang pag-eskwela. So kita, no, bilang mga ginikanan, ara na kita maghahatag sang aton nga suporta sa ila. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, istoryahan ta ining NBA Finals kada tuig. Amo ni ang gina-look forward gid sa mga fans. Sino ba lang magasambuwa sa NBA Finals? Kag subong nga tuig ang duwa ka team, no? Na nabilin naga-compete sa finals. Amo ang OKC, Oklahoma City Thunder, headed by sila dirang team captain and MVP sa sining season, Shai Gilgeous-Alexander. Sa piyak naman, Indiana Pacers, Halliburton and company. Ang tawon ta, sino ba ang magadaog ni sa ila kay kahapon, game 1. Okay, gin-expect sang tanan ang pagdaog sa Pacers. Purti para sa mga nakasunod sang hampang sang Indiana. Mga kabyanan, ako mismo na-witness ko niya, natanaw ko ni ang 4 kahampang nila nga nagdaog sila nga muna blang ginatawagan ni Tyrese Halliburton nga ka-weird sang pagdaog nila. Pero na-manage nila nga magdaog. 4 gid niya ka game-winning shot courtesy of Tyrese Halliburton. Istoryahan tayo na karon, no? Kita mismo na tao taning 4 kahampang na sundan nato ni ang playoffs eh. Kung ikaw ano ka, no? Kumbaga to, lagi na padalman, galantaw ka lang. Ordinaryo ka lang at tumalanaw, mambal ka nga.
may ano bala, ma-expect ka ba lang pito ka puntos ang abanse sa kontra. Less than 30 seconds, less than 40 seconds na lang ang nabilin sa hampang. Madaog ka pa. Diba? Amo na ka bagsik ang Indiana Pacers. Bisan masiling kita nga liyamado ang OKC. All throughout sa hampang kahapon, sa masobra 47 minutos ng hampang, sila gid man ang banse. Wala sang question na dominate nila ang first 47 minutes. Unfortunately, sa nabilin nga segundos, teamwork ang nagpangibabaw sa Indiana. Butang Tyrese Haliburton, siya ang nagpadaog, siya ang nagtira sang game-winning shot. It was a group effort. It was a team effort para sa Indiana. So, istoryahan tayo na no? Ano bala ang mga nangin balasilhan? Ano bala ang mga nakita natin yung factors nga nakuha sa Indiana ang kadalagana sa last seconds ng sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan, si Olympic champion Carlos Yulo nakakuha sang bronze medal sa men's individual all-around event sa 2025 Artistic Gymnastics Asian Championships. Balik na siya sa pag-compete, mga kabyanan, after sang 2 ka gold sa 2024 Paris Olympics. Samtang, mga kabyanan, ang ginapabugal nato nga player man, isa sa mga ginabantayan man sa mga fans, si KQ o Kevin Kiambao, magpadulong, mga kabyanan, sa United States para mag-training sa Sacramento. Para sa information sa aton ng mga kabyanan, si legend man nato sa PBA, si Jimmy Alapag, isa sa mga coaches dira, assistant coach dira sa Sacramento Kings. Kulang taon ta kung ano mga developments ini, ano bala ang tsansa mangin palagyan bala ini ni Kevin Kiambao nga makasulod sa NBA. Minutos magaligid sa takna nga alauna sa hapon. This time i-check naton ang latest update sa lakat sang panahon nga igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Magkaupo na sa piyak nga linya, Pag-asa weather forecaster Jeff Makiling. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Yes, sir. Mayong hapon din sa kanan. Sa pinagalit sa relative sa mga daw. Saturday, June 7, 2025. As of 8 a.m. ginahang aga, ang ating mga ginagtay ng LPA ara sa Aklay at 235 kilometers east of Vera, Catanduanes. Southwest monsoon ng layo apay ko sa western section of the country. Meanwhile, dari sa western Visayas, maging madalang na kalaitan, yang madalas ang scattered mga pagulan pa yung latkag panagod tuga sinisang southwest monsoon. May natugtog sa sarang ang siya ng bagatan ng Lundan, tugtog sa Apundan, para sa hayat dari sa western Visayas, mga naitugtog sa sarang din sa kumamulad na dari sa itong katigatan. Forecast ang temperature na ito, 26 degrees 32 degrees Celsius. Ang agaw nagabatla, 5 to 7 a.m. Kasi ang agaw magatuloy degrees 6 to 11 p.m. para sa gabi. Kaya mga dito sa update ko sa Ililo Dapper Station, ako Jeff Makiling. Maraming salamat, Pag-asa weather forecaster Jeff Makiling. Sa mga mga kabinang latest update sa lakat sang panahon ng idulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. 13 minutos, makaligid sa takna nga alauna sa hapon. So nasiling na naton
Na-shock gid ang kadamaan sa nanging resulta sa Game 1 sa NBA Finals kahapon. Matapos nga ginluto sa Indiana Pacers ang Oklahoma City Thunder 111-110. The Comeback Kids. Muning tawag sa ila, no? Hindi mo ni mambal nga comeback kids sila kung kaisala ni nila ginimo. Mga kabyanan, dana siling ko nakina, 4 ka beses na ni nila ginimo. Una, sa Game 5 kontra sa Milwaukee Bucks. Game 5, manog daog na tong Milwaukee. 7 ang abanse sa overtime, 30 plus seconds ang nabilin. Pero anong ginhimo sa Indiana? Hinugot nilang depensa sa uli nga segundos. Nakuha nilang bola, naka-execute sila. Pagbalik, depensa pagit. Na-turnover ang piyak hasta sa last possession. Inatag nila sa kamot ni Tyrese Haliburton. Kag. Sabi nyo, anong resulta? Daog sila mga kabyanan. Kag nag-advance sila sa second round sa playoffs. Anong na-enkwentro nila? Cleveland Cavaliers. Game 1 sang wala pa gani kang umpisa ang Game 1. Sa pagkamatuod, damo na to yung naghahambal na Cavaliers na ning madaog. Siyempre, number 1 team sa Eastern Conference. Pero natabo, Game 1, ginlutos ang Indiana, ang Cleveland. Game 2, nag-rest back ang Cleveland. Dako bansi, ha? Dako bansi. Pero anong natabo? Ulihi man nga segundos, 7 man to nga bansi. Less than 1 minute ang nabilin. Nakalagas mga kabyanan ang Indiana sa ulihi nga sinigundos kung nadumduman pa sa aton ng mga tagpalamati sa mga nakalantaw sa hampa. Ang score 117-119. Kaya na-foul to si Tyrese Haliburton. Nagsulod ang isa ka tira, ang kadua niya nga tira, kinanglan niya to kabuson kay do less than ano na lang to do mga 10 seconds, pila na lang itong nabilin. Pagkabus ng tira, siya pa ang nag-rebound. Nakuha niya offensive rebound. Nag-diskarte siya. Nag-dribble siya sa sagwa sa 3-point area. Nag-step back, sulod ang tira. Daog sila Game 2. Kag ang pasakit sa to, home court sa Cleveland. Buwagin dyan na daog sa Indiana. Eventually, nakuha nila ang kadalagaan sa serye. Advance sila sa conference finals. Damo siya po sa nag-doubt sa Indiana. O sila India. Iyan na ni isang Knicks. Madaog na ning Knicks kay last year sa 7 games nila nga match-up sa second round, inpatulog sila sa Indiana. Ang rason sa to sa mga fans sa New York. Damo kami balda sa time nito last year. Subong niya kompleto kami, full force kami. Matulog hindi ang Indiana. Pero sabi nyo nasubaybayan ko ning hampang nila. Nadumduman ko ni naghiwat pa kami to sa team building. Team building naman. On the way sa Loki, nag-alantaw kita sa hampang. Naglabot na sa 16 points ang abanse sa the largest lead to sa New York Knicks. Game 1 Game 1. Last 2 minutes, mga 40 seconds pang nabilin. Naghala nakatira 3 innings si Aaron Naismith sa kaupod ni Tyrese Haliburton. 3-4 ito ka 3. Hasta sa last possession, Tyrese Haliburton man sa gihapon. Sa kanya, sa iya gid niya nakadesenyo ang last play. Kita niyo man ang abilidad niya sa clutch. Bisan matchag mo lang, tira niya na balang do matchag mo do kung ikaw maglantaw doon, di sigurado. Pero pag buhi niya, ringless. Siguro ti amo nang niya man siguro no naandan niya na naialin sa una. Ti komportable siya. Moment to ng tabo. Ang natabo lang galing sa tuya,
Ang score is 123-125. Last remaining seconds. Pag-rebound ni, pag-execute, wala to pool. Ang free throw to sa New York, isa lang to napasulod ni si OG Anunoby to or si Karl Anthony Towns. Pagbalik sa Indiana, anak ang ma-drive si Tyrese. Nugin kuyog ilan to si Mitchell Robinson. Nagwa siya sa 3-point area. Kag nagtira siya sa 3. Galing kiti nakatapak tong TL niya sa linya. 2 points lang. 125. Di ang hambal niya gani kitang lang daw gindi sila kay nga kauluya gito kay na siya mo siyempre ang emosyon niya grabe na tong trash to kanay. Pero eventually nagdaog sila. Comeback win man tong mga kabyan. 16 points ang abanse sang New York Knicks sa conference finals. So, 3 na inaak. First round, paano nila ginlutos ang Milwaukee Bucks sa Game 5? Game 2, Cleveland Cavaliers. Amo gitong rason nga, duway nagiging katong kaawang Cleveland. Game 3, sa New York Knicks naman na serye, pinakontrol man sang Indiana ang serye hasta sa nagdaog sila sa Game 6. Subong! NBA Finals na kita mga kabyanan. Ang balonta ka mo, sa pulo nga pamangkuto naton nga mga nagalantaw sa basketball. Sang wala pa nag-start ang NBA Finals. Sa pulo ka manug hampang sang basketball kag sa mga fanatics man sang TV sang NBA. Mangkuton mo sinong madaog. Sa pulo, isa lang ang mambal siguro. Swerte na kung may mambal nga Pacers. Tutuod na yan. Sa pagkamatuod, amo ginayang prediction sang kadamaan. Pero kahapon, naglain. Comeback is real as the Indiana Pacers shocked the Oklahoma City Thunder sa Game 1 sa 2025 NBA Finals. Dira mo makita kung ano ang team nga ni. Dira mo makita ang ila coach, veterano man, former champion man, sa nagampang siya sa NBA, former champion man bilang head coach sa nagdaog ang Dallas Mavericks. Sa time ni Dirk Nowitzki, hindi man to basta-basta. Heavy underdog sila to sa 2011 kontra Miami Heat. Isubo nga rin naman. Heavy underdog sila. Pero game 1 pa lang, nakuha na sa Indiana ang kadalagan. Makita na to, hindi gidya wala gidya nakulbaan ang Indiana sa mga dalagko nga banse. Do pa matsag ko gani isang hampang nila ya balaya do didto nga dako nga banse, didto pagit sila nagakaganahan sa hampang nila. Kag bisan sino lang sa mga teammates ni Tyrese, nag-step up, hindi lang nga siya nga lagson mo bala ang abanse, ikaw lang Haliburton, hindi. Team effort. Obi Toppin, Andrew Nemard, Pascal Siakam, si Aaron Naismith pagit, Miles Turner. So diri mo makita team effort gidya, teamwork gidya ang nagpadaog sa ila. Pero siyempre, kung clutch naman yung clutch time naman ang pag-istoryahan, why ka na sang dapat nga pa-uyaton sang bola. Wala na sing iban, Tyrese Haliburton. And igo niya gid ang game-winning jumper with 0.3 of a second ang nabilin sa hampang, lifting the Pacers past the Oklahoma City Thunder 111-110. And a stunning comeback mga kabyanan para makuha ang Game 1 sa finals. Trailed by 15 na. Namo naghambal nga isa pagit ka-comeback ng triple. Down 94-79 with under 10 minutes to play. Dito na nag-erupt mga kabyanan ang Indiana. 32-16 na outscore nila ang Oklahoma City Thunder.
Pero ari ha, tagaan ta kamo sang gamay nga background. No? At least may idea kamo bala sang natabo. Abi nyo kung natawon yung hampang, mambal ka gid wala na sang chance kay nga all throughout sa hampang budlayan sila sa depensa nga obra sa Oklahoma City Thunder sila. Imagine na 25 ka turnovers. 20 sa first half na minimize nila sa second half. Kag haragit sila. Bisan nga dako, ang gamay-gamay gin kon sa NBA giman ang 15 nga ban sila tama gid na ka dasig lang. Tingin pakita na sa Indiana Pacers. Amo na no, kadako gid sang 20 turnovers sa first half alone. Dili mo makita nga apektado sila pero dili mo naman makita kung paano nag-adjust sa second half ang Indiana Pacers kay naggamay ang abanse. Third quarter nagsyam na lang ang abanse. Pero sa first 2 minutes nagdako pa gani naglabot pa sa 15 ang abanse. Pero dili mo makita kung ano ka special ang team nila. Game 2 is set sa Monday, June 9, with Indiana now looking to head home with a commanding 2-0 series lead. Ang pamangkot, pasugtan balay na sa Oklahoma City. Si Shai Gilgeous-Alexander, ang last possession nila, wala siya ka-score. Kung napascore to nila, medyo may pressure man to ang Indiana. Kay 110, 109. Kung nakapasulod si Shai tani, 112. Balik sa Indiana, hinanglan ni Tyrese magtira sa press. Pero kita mo man kita mo ang pag-insindi niya sa hampang. Isa lang ang abanse. Matres ako. Kung ito nakita niya Pag inubos na ginong oras, hindi ko kinanglan mag-tres. Ang ano niya lang IQ niya sa hampang. Kag ang last play nga to delikado man to kay nga matabo sa to. Gin-fake niya Medyo kumbaga double team na kung tani si Alex Caruso. Pero ato na manong diretsyon na to sa shaded area si Pascal. Duwag itong pwede nga obrahon ni Tyrese. Game-winning jumper, kung double team sa iya, pasaya to dayon kay Pascal siya. So amo na taas ang IQ sa isa ka Tyrese Haliburton mga kabyanan. For Oklahoma City Thunder naman, nakita naton medyo naglaylay ang ilang depensa sa last 10 minutes ang hampang. Kaya nga ayaw-ayawan sila to katira ang Indiana sa first 2 quarters. Sa pag fourth yang kinanglan yung gid i-proteksyonan ng bansen dito pa kamo naglaylay. Kag ang mga tira nila hindi sila ka-convert Amo na nga last few minutes ang hampang puro Shai Gilgeous na lang. Medyo iban siguro medyo ginadaga pa. So amo nang dapat nga i-workout sa Oklahoma City Thunder. Kita mo man ang depensa nila, question number 1 defensive team ni sila Kundi kita magsala ang Oklahoma City Thunder. At tawon ta kung anong mga developments yun Pero bilog gid yang mula. Muna sadya gid kumbaga may look forward gid ang mga fans sa sining match up sang duha ka team ang Oklahoma City Thunder kag ang Indiana Pacers. Sabi nga ato niya team niya temprano pa nagpahuway. Pero nabo gid sang dapat pa nga i-expect ang aton nga mga kabyan. Damo pa ni siyang pwede matabo. Game 1 wala pa ni. Ang minsar sini siyang duha ka team. Ang tinuig bala nga wala ka maka-advance sa finals. So ang pinsar nila tumalagsahon lang ang tsansang. Ako na yang nakita ko gid Tumalagsahon lang ang tsansangan nga makasulod sa NBA Finals. So dapat ihatag ko gid ang best ko. Amo niyang nakita ko nga mindset
sa kada player, mapa OKC man o kung Indiana Pacers. Wala na galing kanugon siyempre sa nanging contribution, sa nanging output man ni Shea, pero 38 points, no? Si Chet Holmgren medyo kinanglan din pag double time. Kay ang isa nila ka sentro, no, si Isaiah Hartenstein. Gamay lang ang minutos niya, pero ang impact niya sampang makita mo kumbaga bala makita mo nga gid siya. Ang presence niya apektado gid ang Indiana. Kasi lagko mga daan yan Oklahoma City Thunder. Pero si Chet Holmgren gid isa sa mga dapat gid mag-step up, no. Pati si Jalen Williams may 17 points, si Lou Dort 15 points, si Alex Caruso siyempre no question ang iyang depensa ra gid, no, consistent siya. So munang nakita naton nga dapat magbulig kay Shai Gilgeous-Alexander, si Chet Holmgren. So balantayan sa Lunes ang game 2. Magdaog balaliwat ang Indiana. Bukod makapatas na ang Oklahoma City Thunder. 29 minutos makaligad sa takna nga alauna sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Sports Zone. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game 1, 2, and Pahatuon, balikat ulo, itapwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. game 1, 2, and Pahatuon, balikat ulo, itapwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan. Maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Dito! Lagot! Ayan na si Lolo.
Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang suwit-sit ay pangmanghang, ang suwipol ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pagbabaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan. Maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, kababaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan. Maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas.
Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. 43 minutos makalikat sa takna ng alauna sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Japon sa programa Sports Zone. Mga kabiyanan, si Olympic champion, two-time Olympic champion Carlos Yulo, nakuha ang bronze medal sa men's individual all-around event sa 2025 Artistic Gymnastics Asian Championships. Third overall, si Yulo with a total score of 83.63. Gold, si Oka Shinosuke ng Japan with 85.13 points. Silver naman si Hasegawa Tsuyoshi with 83.96 points. Happy siya sa result, no? Medyo dugay na giman sa nag-compete siya. Hindi makahatag ini sunod sa iya sang kumpiyansa sa mga masunod pagit nga mga kompetisyon. Ang competition ginhiwat sa Jecheon, South Korea. Magaserbi ini nga key continental event leading sa 2025 World Championships. Ang best event ni Yulo ang morning floor exercise, ali nakakuha siya sa mataas nga score nga 14.43. Sa vault, no, 14.50 kag 14.30 sa duha ka attempt. Sundan sa mabaskog nga performance sa parallel bar 14.16, horizontal bar 13.80, rings 13.63 kag pommel horse 13.10. Ang all-around showing ni Yulo. Pakita no sa iyang dominant legacy sa Asian gymnastics. Siya ang defending champion, having won 4 gold medals sa 2024 Asian Championships. Maging nalakipan sa individual all-around floor exercise, vault kag parallel bars. Bisar nga tiyang Philippine team no napaslawan nga ba ang podium. This is the podium sa team events. Kuha sa Japan and gold, silver and China kag bronze ang Kazakhstan. May mga individual aparatos finals pa nga natala na subong adlaw tubtob sa buwas Hunyo 8. Kaupo ni Yulo no nga nagtiglawas sa Philippines sa Musanay Juancho Miguel Besana, John Ivan Cruz, Justin Ace De Leon kag John Romeo Santillan, all competing in various categories sa senior men's division. Top male gymnast sa gihapon si Yulo kag the Asia's most decorated athletes sa gymnastics. So, congratulations gid kay Kaloy no kag sa mga kaupdanan niya nga nagpasakop sa kompetisyon. 46 minutos magkalikat sa takna nga alauna sa hapon. Mga kabyanan, si Kevin Kiambao no mag-train dito sa US. Upod siya sa training camp ni Waton sa Sacramento. Pero tisuno kay Kiambao wala sang standing offers, including a possibility nga makasulod sa Summer League. Ang yaman lang ati after sang training may mga maayo nga balita, maayo nga mga development. Wala niya na gin-discuss no ang specifics ng training camp, pero may mga reports nga naga-confirm nga ati magpakikita ini siya kay PBA legend, iti subong coach naman sa NBA si Jimmy Alapag. Once nga mag-abot ini siya sa United States. Si Alapag, current members ng coaching staff ng Sacramento Kings. Medyo masako ini siya. Mag-umpisa naman ang NBA Summer League after sang NBA Finals. Despite sang off-season sa Korean Basketball League, wala yun ang pag-training ni Kevin Kiambao. After nga na gintagaan ini siya sang 3 ka tuig nga contract extension sang Goyang Sono Sky Gunners, ang team niya sa KBL. Hindi ka Diyos baboy lang ka Korean Basketball League.
upod si Kiambao no, midway sa KBL season following sa UAAP Finals loss niya kontra UP Fighting Maroon. Ang versatile power forward, ka-adjust na yun sa system sa Sky Gunners. Imagine ang iyang points, ang iyang points. Ang average na 16.9 points per game, 6.3 rebounds, 3.9 assists para sa isa ka rookie. Damo pa ni siya sa pwede malapot. Sky is the limit para kay Kevin Kiambao. Fortunately, ang Goyang Sono wala makakwalify sa KBL playoffs with a 19-35 win-loss record. The reason why Kiambao was able to fly home mga kabyanan sa Pilipinas sang mas temprano. Best of luck kid para kay Kevin Kiambao. 24 anyos pa lang, kadamo pa sang pwede niya malapot sa iyang basketball career. 49 minutos makaligan sa takna nga alauna sa hapon. Mga kabyanan sa kapitita sa PBA, no, Philippine Basketball Association. Mga kabyanan, ang trio sang Magnolia Hotshots gin eskorta no pagwa sa Ninoy Aquino Stadium sa PBA security matapos makabaton sang death threats sa ila respective nga IG accounts. Minibangod nakabaton sang death threats na ayan sang galang William Navarro kag Paul Lee matapos nga napirdi ini sila sa NLEX Road Warriors sa hampang nila. Dami account man lang ang nag-post, no? Threatening ng mga players nga dako kunong napirdi niya sa pusta. Imo na yan sala, why na yan labot ng players da. Mga dapat paminsaron ni sa mga tao nga ni. Why niya labot, niya pwede sa mga players. Balaan mo, kung matakpan ng mga players, maban ni sila ya for life. Irisgo nila balang ila karera para lang padagon ka mo. Di bala? Kadako ni sa sweldo nila kada bulan. Kung mag-intra sila sa sugal-sugal, madakpan sila anong i-provide nila sa ilang mga pamilya. Muna nga dapat mga nagataya-taya ni sa sugal. Dapat maging responsable ka mo, hindi ka mo pinataka lang kamo dapat pila kung kapirde ka mo yan, masulon niya yung mga player, hindi. Yung laway, kay pati pamilya, gin pahog man eh. So, mayo, gin secure rin yung mga players. Tamo, may mga hindi kaya manami hindi kaya matulon yung mga ginpanghambal sa iya. Amo maning tabo no, similar case kay Barangay Ginebra rookie RJ Abarientos na tiging threatan man. Pero ang PBA no, matapos na nabaton nila ni ang threat, nag-coordinate ini sila sa National Bureau of Investigation. Hindi ilang taon ta kung anong mga developments ini. Kay hindi ni nami kalulo ka ano niya. Delikado niya para sa mga players. Kasi yung ilan niya, nagatrabaho man lang ni sila para sa ilang pamilya, nagatrabaho sila para sa ilang handong. Tapos sa intrahan sa sugal-sugal, hindi kaya namin. Umani yung NBA, responsable ka mo dapat. May pagpasilaan ng mga players. May professional na sila mga kabyan. Tinuig na yung sakripisyo ang hinihimo nila para makalabot sila kung ano man ang estado nila subok. 52 minutos makaligan sa takna ng alauna sa hapon. Mga kabyanan ng iban pagit ng mga balita patpato na to sa masulod ng edisyon sa programa Sports Zone. Ginapasalamatan nato naton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Public. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Sports Zone. Mga balita sa hinampang diri sa Iloilo, sa pungsod o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Yung mahibalo
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo